Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Golden State Warriors priority ang mga shooter at firepower sa off-season. Kung tinapos sana ng Oklahoma City Thunder ang season ng Indiana Pacers ngayong araw, muling mapapatunayan ang kasabihang defense wins championships. Pinakamahusay ang depensa ng Thunder sa buong regular season at nagpatuloy ito sa playoffs. Mula sa league best na 106.6 defensive rating, bumaba pa ito sa 105.9 sa playoffs habang isa o dalawang laro na lang ang natitira. Umabot sila sa average na 10 steals kada laro sa regular season na tumaas pa sa 11 sa playoffs. Ang depensa ng OKC ay parang mandaragit, binubuntutan ng biktima, kinukuyog at sa sabayang kilos ay inilalabas ang Kraken upang tuluyang tapusin ang kalaban. Malaking tulong din ang pagkakaroon ng isang 26 na taon na MVP na parang makabagong throwback scoring machine na may average ng 32.7 points per game, pinakamataas sa NBA ngayong season. Meron din silang pangalawang scorer na kayang gumawa ng puntos saan mang parte ng court. Si Jalen Williams ay patuloy na tumataas ang produksyon sa bawat laro ng finals at nagpakawala ng 40 puntos sa Game 5 kontra Pacers upang makuha ang kalamangan sa serye. Saan mang panig ng mundo nanonood ang Warriors ng finals, malamang ay napapailing sila at pinagpapawisan sa ideya pa lang ng paghaharap nila sa depensa ng Thunder kung sakaling nalusutan nila ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Semifinals sa tulong ng isang healthy na Stephen Curry. Ngunit sa totoong mundo kung saan napanood lang ni Curry ang playoffs mula sa gilid ng court dahil sa injury, dapat ay nakita na ng front office ng Warriors na kailangan nila ng mas maraming shooting at scoring para muling makabalik sa tuktok habang may natitira pang 2 taon sa kontrata ni Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Siyempre, noong nawala si Steph, naging issue ang kakulangan sa shooting. Naapektuhan nito si Draymond, si Jimmy, pati si Jonathan Kuminga, ani ni Steve Kerr pagkatapos ng season. Kaya kailangan talaga naming ayusin yan. Sa 4 na laro sa semifinals kung saan nawala si Curry dahil sa strained hamstring, 38 3-pointers ang naipasok ng Warriors at may 32% shooting lang mula sa labas. Sa Game 1 kung saan nanalo sila habang si Curry ay nagtala ng 13 puntos at 3 3-pointers sa loob lamang ng 13 minuto, may 18 3 silang naipasok. Pero 5 rito ay nagmula kay Buddy Hield. Ang natitirang 6 na 3 ay nagmula kina Green, Butler, Kuminga at Gary Payton, 4 na players ang hindi kilala bilang mga 3-point shooter. Mula Game 2 hanggang Game 5, nag-average lang ang Warriors ng 9.5 3-pointers per game na 5-3 ang baba kumpara sa average ng Timberwolves na 14.5. Maraming tanong ang bumabalot sa Warriors ngayong off-season. Pero isang bagay ang sigurado, kung healthy sina Stephen Curry, Butler at Green, sila pa rin ang magiging starting trio ng team. Kapag nasa court ang tatlong ito, malaki ang tiwala ng Warriors sa kanilang tsansa. Pero ito rin ang nagpapakomplika ng ilang bagay. Siyempre, si Steph ay isang natatanging player na may gravity sa laro, pero may kanya-kanyang uniqueness rin sina Jimmy at Draymond, ani ni Warriors GM Mike Dunleavy noong nakaraang buwan. Yung kakayahan ni Jimmy na makakuha ng free throws, epektibong paraan yun ng pag-score at pag-atake sa rim. May mga paraan tayo para maging magandang offensive team, pero maaaring hindi na ito traditional tulad ng ibang team ngayong season. Sa madaling salita, hindi pwedeng maging 5-out team ang Warriors kung magkasama sina Butler at Green sa lineup. Maging ang 4-out setup ay isang malaking tanong. Sa isang listahang maaaring humaba, shooting at scoring ang kailangang pangunahing prioridad ng Warriors sa paparating na NBA draft, free agency at posibleng trade. Maaaring manggaling ito sa loob ng team. Hindi na nakagugulat na ang pinakamataas na offensive rating ng Warriors sa 3-man lineup na kasama sina Butler at Green ay kapag kasama rin si Curry. Pero ang dalawang pinakamadalas na kasama nila noong regular season ay sina Moses Moody at Brandin Podziemski. Si Moody sa huling 28 laro ng regular season kung kailan naging regular starter siya ay nagtala ng 37% shooting mula sa 3 at isang steal kada laro bilang isang solidong two-way player. Mula Enero hanggang katapusan ng regular season, Moody was a 37.6% three-point shooter on 5 attempts per game. Pero bumaba ito sa 33.3% sa playoffs
kung saan 4 na sunod na laro siyang walang naipasok na tres at naging anino ng kanyang sarili sa opensa. Pagkatapos ng season, inanunsyo ng Warriors na sumailalim si Moody sa operasyon upang ayusin ang torn UCL sa kanyang shooting thumb. Katulad ni Moody, malamang na naapektuhan din ng injury ang shooting ni Podziemski sa playoffs. Sa 26 na regular season games pagkatapos ng trade ni Butler, nagtala si Podziemski ng 42% shooting mula sa 3-point line sa 6 na attempts kada laro at nag-average ng 15 puntos. Pero sa playoffs, bumaba ito sa 11 puntos kada laro sa 33% shooting mula sa labas. Mahigit 40% ng kanyang playoff points ay nagmula lang sa 2 laro. Kaya naman inanunsyo rin ng Warriors na sumailalim si Podziemski sa operasyon para sa kanyang kaliwang pulso at isang core muscle injury ngayong off-season. Dahil dito malaki pa rin ang kumpiyansa ng Warriors sa potensyal ni Moody at Podziemski kapag sila ay healthy, lalo na kung paano sila bumagay sa sistema matapos dumating si Butler. Isinama si Buddy Hield para punan ang naiwang 3-point shooting ni Klay Thompson at nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpukol ng mahigit 200 tres sa ikapitong sunod na season. Ngunit may 2 buwang stretch din siyang nagtala lang ng 9 na puntos at 31% mula sa 3-point line. Mainit at malamig ang shooting ni Hield, bihira ang gitna. Ang posibilidad ng pagbabalik ni Kuminga bilang restricted free agent ay lalong nagpapatingkad sa pangangailangan ng shooting. Nagtala si Curry ng higit 70 laro sa bawat isa sa huling 2 season, pero inaasahang bababa ito sa susunod na taon. Makakatulong si Kuminga bilang scorer pero magiging epektibo lang ito kung may sapat na shooters sa paligid niya upang magkaroon siya ng puwang sa pag-atake. Parte rin ng prioridad ang pagkakaroon ng sukat o taas. Ngunit hindi rin ito sapat kung hindi marunong mag-stretch ng floor tulad ng ipinapakita ng mga big men ng Thunder at Pacers gaya ni Chet Holmgren at Miles Turner. May tunay na 5-out lineup ang Pacers habang nangunguna naman sa 3-point percentage ang Thunder mula nang pumasok ngayong season. Nagsimula na ang NBA offseason bago pa matapos ang season nang itrade ng Orlando Magic si Desmond Bane mula Memphis noong linggo. Bakit nila ibinigay si KCP 4 na first-round picks at isang future pick swap para sa isang player na hindi pa naging all-star sa unang 5 taon niya? Dahil ang kakayahan ni Bane na umiskor ng higit 20 puntos at nag-shoot ng 41% mula sa 3 sa kanyang career ay eksaktong kulang ng Magic. Higit pa sa second round exit ang inaasahan nila ngayon. Kung nais talagang makalampas ang Warriors sa era ni Jimmy Butler, dapat tutukan nila sa mga darating na linggo at buwan ang mga players na kayang umiskor at gawing basang-basa muli ang net sa Chase Center at sa labas pa nito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?